Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jello from the Knowledge Management and Information Systems Division ng DA Bureau of Agricultural Research at samahan po ninyo muli kami kaisa ng aming mga kasamahan dito sa DA Bar at lahat ng aming mga kabalikat sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Welcome to this month's DA Bar Online Seminar Series. Sa tulong po ng aming mga partners sa research for development all over the country and even abroad, isinasagawa po natin ang online seminar kada buwan upang patuloy pong maipaabot sa inyo at sa iba pa po nating partners, role players, and stakeholders ang magagandang resulta po ng mga agri-fishery projects na pinondohan po ng DA Bar. Sa pamamagitan nga rin po nito ay naitatampok natin ang mga teknolohiya at mga bagong kaalaman na makakatulong po sa ating mga magsasaka, mangingisda, agripreneurs, researchers, at iba pa. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po kami sa inyo dahil sa pag-attend po ninyo virtually sa seminar na ito. At dahil po napapanood tayo sa buong kapuluan ng Pilipinas via live stream po ng aming FB page, basahin naman po natin muna siguro yung mga mainit na pagbati po from our friends, partners, viewers, and participants all over the country. Good morning. Good morning po. Watching from Dingalan, Aurora. Good morning, Sir Romel. Good AM po, Sir Matt and DA Bar. So that's from Paris. I hope I read it right. Ayan, isang mainit din pong pagbati from DARFO3 kay Sir Jim Bugos. Good morning, watching from Cabaca, North Cotabato. That's from Sir Yuri Guerrero. Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat. So muli po, pakishare naman po yung link or yung live stream po ng seminar na ito para madagdagan pa po tayo at mas marami pa tayong makasama na sabay-sabay matuto ngayong umaga. At dahil maulan nga po dito sa Quezon City at marahil sa ibang lugar din ng Pilipinas sa mga nakalipas na araw ay siguro pare-pareho tayong mapapaisip na masarap humigop ng masarap at mainit na sabaw ng tinolang manok. At syempre kapag masarap na tinolang manok ang usapan, walang tatalo sa native na manok. Ilan lamang yan sa masasarap na putahe na ginagamitan po ng native chicken. At sa amin nga pong pag-ikot sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay nasaksihan din po namin na marami po tayong mga kapatid na nag-aalaga ng ganitong uri ng manok. At ayon nga sa kanila, maliban sa mas mababa nga yung production ko sa pag-aalaga ng native chicken, ay iba pa rin daw yung lasa at saka yung linamnam ng karne at ng itlog nito. Ngayong umaga, pag-usapan po natin ang isa sa mga matagumpay na proyekto po natin at ng ating partner implementing agency, ang Bureau of Animal Industry National Swine and Poultry Research and Development Center na tumutok po sa pag-develop ng mga breeder farms ng 3 breeds ng native chicken para magkaroon po ng maganda at sustainable na supply ng karne at itlog nito. Pero bago ko po ipakilala o tawagin ang ating mahusay na researcher at partner, pakipindot naman po ang mga heart and like emojis para sabay-sabay po nating i-welcome ang ating magaling na researcher at R4D partner from the Bureau of Animal Industry National Swine and Poultry Research and Development Center, si Sir Matt San Agustin. Hello Sir Matt, good morning po. Angelo, magandang umaga po. Ayun sir, magandang umaga. Sir, maliban sa tinolang manok, ano yung paborito mo pang luto ng native chicken? Bukod po sa tinolang manok, lalo na andito tayo sa Quezon Province at alam natin na mayaman sa nyog, masarap po sa native chicken ang kinataan or adobo sa gata. Aga natin magutom. Sige sir, bago tayo tuloy ang magutom at maaga pa para sa pananghalian, talakayin na po natin yung naging successful po na project natin. The virtual stage po is all yours. Thank you, sir. Matt. Okay, good morning po. So, share ko po sa inyo yung naging proyekto natin. Katulong po ang Bureau of Agricultural Research. Ito po ay development of breeder farms for Philippine native chicken
na ang ginamit po namin dito na native chicken is yung Parawakan, Banaba, and Huluano for meat and egg production. Although alam naman natin talaga native chicken natin is dual purpose, no po. What are native animals? So actually hindi lang naman native chicken ang meron tayo. Medyo marami-rami tayong native animals dito sa Pilipinas. Ayon po dun sa PNAD or nung Philippine Native Animal Development ng 2011, yung mga animals daw po na involved sa indiscriminate breeding between domesticated wild animals and exotic breeds that were introduced in the country a long time ago. So, yung native animals natin, nagkameron ng mga hindi inaasahang pagbibreed dahil sa mga unang panahon, meron tayong tinatawag na barter policy. And characteristic. Kaya po nung kulay ng kanilang mga balahibo, yung katawan. Siyempre, ang pinaka maganda po dyan is yung lasa ng native chicken natin, flavor ng meat, other products. At siyempre, yung unique and chemical or nutritional content ng meat and other products natin. At siyempre, adaptation characteristic, for example po sa local condition natin, lalo na ngayon, medyo pabago-bago na po klima natin dito sa atin, sa Pilipinas. So, 3 genetic group po yung ginamit natin na native chicken dito sa proyekto na to dahil unang-una, ito po yung available stocks namin dito sa center sa Bureau of Animal Industry, National Swine and Poultry Research and Development Center dito po sa Chaong, Quezon. So ito po yung Banaba, Parawakan at saka Huluano. Ayon po sa Philippine Statistic Authority, the total chicken po natin is 202.82 million birds noong 2023. At 43% po dito is native and improved chicken. So approximately nasa 87.21 million birds po yun. Product po ng native chicken, syempre, meat and egg. Highly prepared po yan ng ating mga kababayan, especially po sa local dishes and delicacies. Like nga po yung nabanggit namin ni Sir Angelo kanina, na tinola, ginataan, or adobo. Ang native chicken po natin nagpo-provides din po ng livelihood to sa mga small backyard farmers natin. Bakit? Alam naman natin ang native chicken natin, nabebenta natin yan ng magandang halaga kumpara po dun sa mga broiler natin. So, kaya lang, ang nangyayari po, kumbaga parang may araw lang ng pagbebenta kung kailan tayo makaproduce ng native chicken na medyo malaki na pwedeng pagbenta, binebenta ho natin. Despite po ng increasing ng demand for native chicken, nabibigyan po siya ng less attention. Tapos hindi po siya na-utilize ng maayos dahil po sa lack ng technology sa breeding, sa production, marketing, and yung product po ng native chicken. Kasi alam naman po natin si native chicken natin, pag sinabi natin native chicken, nakagala lang po yan. So breeding, hindi natin masyado pinagtutuunan ng pansin. Basta may kasama siyang lalaki at kasamang babae, okay na po yan. Alam nga natin na basta pabayaan lang natin yan, dadami yan. Kaya lang, wala tayong ginagawang breeding and selection. So doon po medyo nagkakaproblema din yung mga native chicken natin. Dahil ho dito, yung study po natin na mag-develop po tayo ng mga pure lines, F1 and commercial strain ng native chicken for meat and egg production para po sustainable breeder farming and distribution system.
yung objective po ng proyekto natin is to develop sustainable breeder farms for the production and distribution of pure lines, crossbred, and commercial strain of native chicken for meat and egg production. So, specific objective, syempre, conserve the Philippine native chicken, improve production of breeder stock. So, dun sa conservation po, tayo na po yung namamahala doon, the Nucleus Farm. Evaluate the production and performance po ng mga purebred, ng F1s, Parawakan, Banabayan, Huluano, sa Nucleus at saka sa Multiplier Farm. So evaluate din po the production ng performance of test na cross for commercial backyard farms of native chicken. Nag-conduct din po tayo ng training sa breeding, selection, strategies including the production aspect for farmers. Conducted din po yung cost and return calculation of different production systems. So nag-try po tayo dito sa Nucleus Farm kung lalagyan natin ng presyo yung native chicken natin, magkano yung magiging cost natin at magkano yung magiging kita natin. At ganoon din po sa Multiplier Farm, nag cost and return analysis calculation din po tayo. So bakit nga ba tayo mag-aalaga ng native chicken? Bakit ba natin pinopromote si native chicken? So number one po dyan, yung potential ng native chicken natin, food security talaga. Additional livelihood to approximately 2.5 million families natin. Ang kagandahan sa native chicken po natin, pwede natin siyang ibenta ng live chicken with higher price po na 150 to 200 per head, approximately 900 to 1.2 kilogram. So, yung iba ho, yung live chicken na binebenta natin, talaga, kadalasan ho, ang bentahan niyan, nag-average po ng 150 to 180 per kilo sa buhay. So, dun sa mga mga trading po natin or yung selling po dun sa mga consumer natin, nagre-range na po siya ng 250 to 300 per head. So medyo mataas po yung presyo ng native chicken natin. Good source po ng quality protein, meat and egg. Low fat po siya, 3.66% versus po dun sa 7.53% dun sa commercial natin. Ayan po yun kay Kasiple noong 2012. The protein naman po mas mataas, 26.30% versus po sa 22%. Ayun po yan kay Kasiple noong 2012. Unique taste and flavor po. May free amino acids siya like aspartic acid and glutamic acid. So, kaya pala sobrang lasa ng mga native chicken po natin. So, yung pagbebenta rin po natin ng dressed native chicken and process po. So, nakasanayan nga ho natin na ang binebenta natin sa native chicken live. Pero, dun po sa mga nasa syudad, lalo na sa Metro Manila, mas gusto ho nila yung dress na kasi wala na silang panahon para magkatay pa ng native chicken. Ang problema lang natin, the supply. Sino magsusupply ng medyo malaki-laki na volume ng native chicken sa Metro Manila? No po. Nagbebenta rin tayo ng mga improved day-old chicks, selling ng breeder stock, yung pure lines and commercial line. Yung selling po ng improved day-old chicks tsaka ng breeder stock, ito po lagi kong sinasabi doon sa mga nakakausap ko na gusto mag-alaga ng native chicken. Kaya ka mag-aalaga ng native chicken is for meat and egg. Kung may bumili sa'yo ng sisiw at saka ng breeder, bonus mo na po yun. Pero kadalasan po, meat and egg talaga yung product ng native chicken natin. Adapted to local condition, may kakayahang maghanap ng sarili niyang pagkain. Ability to utilize farm byproducts, low inputs, resilience to climate change. So ganyan po kaganda alagaan ng native chicken natin. So ayon po sa ito po yung Global Plan of Action for Animal Genetic Resources ng FAO, na nire-recognize po nila na a good understanding of breed characteristic is necessary to guide decision making in livestock development and breeder programs. So kung alam natin kung anong lahi nung inaalagaan natin native chicken, alam natin kung anong characteristic ba niya, ano yung kakayahan niya, madali ho tayo makapag-desisyon alin ba yung gusto nating alagaan. Gaya po sa tatlong nandito na pinakikita natin, Banaba, Parawakan, and Huluano. Mga pure lines po yan.
Pero kung meron kang gustong specific na gusto dun sa native chicken natin, like gusto mo maraming mangitlog, gusto mo ng malalaking meat, so dahil naintindihan natin yung breed ng mga native chicken natin at saka yung characteristic, alam natin kung alin ba yung dapat nating alagaan sa tatlo. Ngayon po, doon po sa ginawa nating project dito sa center, so diallele mating po yung combination na ginawa natin para doon sa 3 genetic groups na native chicken. So male and female po yan. Ganyan po tayo nag-cross ng native chicken natin. Parawakan, Banabaho, Luano, ano po. Ito naman po yung ginawa nating Sustainable Native Chicken Breeder Production and Distribution Scheme. So, para siyang pyramids po siya. Nucleus Farm po, so kami po yun. 2018 po nag-start yung project. Dito po sa production unit, by PRDC po, in-improve po natin yung mga native chicken natin. Nag-selection po tayo. Ang output po niyan, 502 heads breeds ang ginawa natin, grandparent quality pure lines, breeders, hatching egg, day old chicks at saka ready to lay. Then ipinasa ho natin yan sa multiplier farm, which is the private breeder farms po. Siya yung bahala sa multiplication ng mga stocks natin, sa crossbreeding and distribution. Ano po? Yung product po niya is 1,350 heads. Ito po ay dun sa project po na ginawa natin. 1,350 heads of hardened chicks, 380 hatching eggs. Then sinuportahan po natin sila ng, kumbaga, hanggang sa makapag-produce sila, tayo po ay nakaalalay po sa kanila. So ang nasa kanila po is the parental stock, yung F1s natin, hatching egg, day old chicks, ready to lay, ano po, at meat and egg. Then yung pinakababa po ay yung mga backyard or commercial raisers natin, which is the farmers raising native. So nag-aalagan sila ng mga native chicken natin for production, growing, laying. So ang product po nila is the live chicken, meat and egg. Ano po? So ito po yung hinahangad natin na distribution scheme para dun sa mga farmers natin. Kailangan ho talaga natin ng multiplier farms kasi kung ang nucleus po kasi natin is nandito sa Chaong at ang sako po natin is buong Pilipinas. So kailangan natin na meron tayong multiplier farm sa Visayas, sa Mindanao, dito sa Luzon, para mas mapaganda po natin o ma-improve pa rin natin yung mga native chicken natin. Ito po yung banaba natin na native chicken na ginamit natin po sa project. So, black po yung plumage color with red feather markings po sa neck. Single comb po sila, orange to black shank yung paa po. Nag-age po niya nung first lay is 25 weeks. Egg production po niya, percentage sa loob po ng 78 weeks is 55.07%. Number of eggs po in 78 weeks of age, 201. Average egg weight po niya is 46 grams. So yung male po natin is 1.2, yung female natin is 1.1 kilogram. At 16 weeks po yan. Ito naman po yung parawakan natin. Yung lalaki po, kalimitan talaga, black yung kulay niya. May red feather po siya sa neck din. Yung female po is plain black po siya. Yung kanilang mga palong po is pea-comb. Ano po, with white to gray shanks. Same po nung natin, nung banaba, nag-egg po siya. First lay po ng egg niya is 25 weeks. Pagdating po sa egg production, mas mababa po siya. So, 39.45% lang po. Number of eggs po sa loob ng 78 weeks is 144 eggs. Average po ng egg ng parawakan natin is 46 grams. So, pagdating naman po doon sa timbang, 1.341 po yung lalaki at 1 kilo po yung babae.
Ito naman po yung ating Huluano. So, yung Banaba po galing Batangas, yung Parawakan galing Palawan, at itong Huluano galing Mindanao po or Basilan. Kalimitan pula po yung kulay ng mga native mga Huluano natin at saka po ito'y halos kamukha rin ng ating Parawakan. Picom din po siya. So same lang po doon sa Parawakan at Banaba. Ang first lay po nila ng egg is 25 weeks. Pagdating po sa production naman po ng egg in 78 weeks po is 32.05% lang po. Number of eggs po in 78 weeks po is 117. So sa tatlong breed po natin na nandito na pure line, pinakamababa po mangitlog yung mga Huluano natin. Medyo mabigat ng konti, 47 grams po yung itlog. Pero pagdating po sa laki or bigat ng mga native chicken natin, Huluano yung pinakamalaki, which is 1.388 and 1.209 kilogram. Ngayon po, dito sa project, sabi nga natin, nag-cross po tayo ng mga native chicken natin. Andiyan po yung egg number niya ng 40, 52 at 78 weeks. Ito po ay kinuha natin dito sa Nucleus Farm. So yung Banaba natin, doon sa pure breeds po, yung Banaba natin yung pinakamataas, which is 201 sa 72 weeks po. 201 po, yung pong sumunod is Parawakan, 144. Yung Huluano is 117. Pagdating naman po doon sa F1 crosses natin, which is yung Banaba yung male and Huluano yung female, nag-201 din po siya. Tapos yung Banaba yung male, Parawakan yung female, nag-253 eggs po siya. Then Huluano cross Parawakan is 186. Dito nakikita natin na medyo nag-improve na yung pagdating sa egg production po nung ma-cross natin. Ngayon, meron po tayong reciprocal crosses. So, binaligtad lang natin yung Huluano, yung lalaki, Banaba yung babae, nag-160 eggs po siya. Then Parawakan lalaki, Parawakan Banaba babae, 231 eggs. Parawakan at Huluano is 131 eggs. So, ang recommendation po natin dyan, bakit ang pinili namin is Parawakan Banaba to produce F1 native chicken egg production? Mas malaki yung, kung makikita natin dito, mas mataas yung production ng Banaba Parawakan. No po. So dito, ang naging conclusion po natin dito, makikita po natin na sa pure lines, Banaba yung pinakamaraming mangitlog. So, kung yun lang po yung pinaka-practical na naging isip namin dito. Kung gagamit tayo ng Parawakan na babae, i-cross natin sa lalaki na Banaba, medyo konti yung mapoproduce nating itlog doon kasi yung Parawakan natin na pure is 144 eggs lang. Pero doon sa Banaba natin is 201. So, kaya ang nakuha naming female line for egg production is Parawakan Banaba. Ngayon, pang terminal cross natin na rooster is Huluano. So, Huluano na lalaki, cross natin doon sa babae na F1 na cross nung Parawakan at Banaba for meat egg production naman. Ano po? Ito po yung Parawakan Banaba cross. So, same lang, nag-lay po siya ng 25 weeks o ng lay po niya. 63.29% po yung naging egg production niya. So, medyo mas mataas na po yan kaysa doon sa mga pure lines. 78 weeks po, 231. Ito lang yung naging natin, medyo bumaba yung timbang ng mga eggs natin, which is 43 grams. Pero, sa native chicken po kasi, hindi uso yung pag nagbebenta tayo ng itlog ng native chicken is sinosorting natin. Small, medium, large, PV. Sa native chicken ho natin, hindi po nagmamatter yon. Basta itlog siya ng native chicken, nabebenta po siya in mga 8 to 10 pesos per piece. Ano po? Yung body weight po nila, 1.5 at 1.2 in 16 weeks.
Ngayon, ito naman po yung hulo, cross natin sa Parawakan Banaba. So, sabi nga natin, pang meat na po siya. Ang body weight po niya at 16 weeks, yung mga male is 1.538, yung female is 1.091. So, ang suggestion po namin dito, kung mag-aalaga ka for meat and egg, kasi sabi nga natin is dual purpose, basta gumamit ka ng pure na Huluano, gumamit ka ng F1 na Parawakan Banaba Cross. So kapag pinag-mate mo po sila, kung gusto mo ng meat, pisahin mo lang yung itlog. Kung gusto mo egg, huwag mo munang pisahin yung itlog. Pero lahat ng mapipisa mo na itlog doon, lahat po yun pangkatay natin. So dressing percentage po with giblets, with lamang loob is 8.25%. Without giblets po is 74.99%. So medyo mataas po yung dressing percentage po nila. Ngayon, ba't ba tayo mag-aalaga ng native chicken? Ano po? Bakit pa lagi niya yung pinopromote? Punta lang ako ng palengke, makakabili naman ako ng manok. Mas mura pa. Ano po? Pero ito po, dahil nga ito yung ang nakikita ho natin dito, bakit ba tayo mag-aalaga ng native chicken? Siyempre, yung meat and egg. Number 1 po talaga is on consumption for food security. Marami ho tayong mga backyard farmer or raiser na nag-aalaga ng pailan-ilan na native chicken. May 10, 5. Ang kagandahan ho kasi dyan, kapag meron silang alagang native chicken, together po nung kanilang mga crops na itinatanim, laging sinasabi nila pag wala silang may ulam, nakahain, tinolang manok. Ano po? So, doon pa lang, meron silang pagkain. Yung ihahalo mo doon sa manok mo, nandun na rin sa bakuran mo. Then yung pangalawa po dyan, source of income. Kung medyo kinakapos po tayo, hulihin mo yung manok mo, makahuli ka ng 2, 3, dalhin mo sa palengke. Sure po ako, mabibenta yan in good price. Ibenta mo ng 180, 200 per kilo live. Hindi ka masisiro dyan. Mabilis yung mabibili yan. At yung pangatlo po, for greeting visitors. Mga biglang bisitang dumarating. Ito, other purpose po, ba't tayo mag-aalaga ng native chicken? So, adaptability to local condition. Siyempre, matibay sa sakit, may kakayang maghanap ng sariling pagkain. Kukunti yung gastos natin. Na-improve pa yung fertility kasi alam naman natin ngayon na yung mga dumi o ipot ng manok natin is ginagawa natin pataba sa lupa. Madali silang alagaan. Ano po? Napakadaling alagaan ng native chicken. Kasi kung tutuusin po, native chicken natin, nabuhay yan ng wala tayong ginagawang kahit ano sa native chicken. Dumadami sila ng kanila eh. Paano pa kung lagyan natin ng konting sistema? Ano po? Native chicken products, sabi ko nga po sa inyo, yung itlog, nabebenta po yan. Meron ho akong isang cooperator noon, nag-display siya ng itlog ng native chicken. Hindi naman niya hangad magbenta. Ipinatong lang niya yung itlog ng native chicken niya sa terrace ng bahay nila. May dumaang kapitbahay, tinanong kung binebenta. Then, ibinenta niya, 8 or 10 pesos po niya binenta ang isa at binili po yun. Bakit? Wala ka makikita sa palengke na nagbebenta ng itlog ng native chicken. Ano po? Native chicken product. So, meron tayong tinola, inasal. At syempre, yung pagbebenta natin, sabi ko nga sa inyo, bonus, improve the old chicks, ready to lay, and mga dressed native chicken. So ngayon, pangarap natin na meron na ng mga dressed native chicken sa mga wet market, supermarket. Kaya lang parang medyo matagal-tagal pa po dahil sa problema naman tayo sa supply. Ano po, paliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit. So ito po yung mga actual ideas from the farmers and technical staff po natin. Kami po na nakikipagtulungan sa mga farmers natin. Bilang researcher po, hindi naman maganda ho na meron tayo ng konting
pakikipag-usap o dialogo dun sa mga farmers natin para malaman natin kung anong pangailangan nila, at pangalawa, matuto rin po tayo sa kanila. Gaya po ng isa nating farmer na to, ni Sir Eman Ancheta po, sila po ay nag-mix ng sarili ng pagkain para sa native chicken nila. So low inputs na po sa feeds ng native chicken natin. So ito po, cost and return analysis lang po dun sa Nucleus Farm at saka sa Multiplier Farm. Doon sa Nucleus Farm po, ito po ay kinompute natin sa 50 heads na inahin, at 10 na lalaki. So makikita nyo ho dito, doon na lang tayo sa pinakamaba, rate of return of capital, 302.71. Di man ho kapani-paniwala, pero masasabi ko kung ito ay totoo dahil ito ay tinanong namin sa Multiplier Farm natin. Doon po sa Nucleus Farm, ang nilagay po natin na average egg production ng ating native chicken is 250 per hen po, per year. Doon naman sa Multiplier Farm, nilagay natin 150. Bakit? Kasi pagdating sa Multiplier Farm at Nucleus, nagkakaiba tayo ng management tsaka feeds na binibigay. Si Multiplier Farm, nagmimix ng sarili niyang feeds para mas makamura o mapababa niya yung presyo ng feeds niya. Si Nucleus Farm, dahil research center to, so ang ginagamit natin is commercially available feeds, which is para doon sa mga commercial chicken natin, yung mga layers, broilers, kaya medyo mataas-taas yung production ng mga inahin natin dito. So dito po sa cost and return na to, kahit kami nung una hindi makapaniwala, nakikita pala sa pag-aalaga talaga ng native chicken kung lalagyan natin ng konting sistema at makakakuha tayo ng magandang market o client. Po. So conclusion natin, body weight po at 16 weeks old, yung pure na parawakan po yung pinakamataas, which is body weight and low FCR. The F1 po, huluan ng parawakan, is yung pinakamabigat na body weight sa F1. Then doon po sa may terminal cross na tayo or triple cross po, has the highest dressing percentage with and without giblets. Number of egg number po at 78 weeks, pure Banaba po, the highest egg number is 201, followed by Parawakan. The F1 po natin, Parawakan Banaba, is the highest egg number is 253, followed by Parawakan Banaba, 231 eggs. So recommendation natin, gamitin natin is male na Parawakan, cross natin sa Banaba para mag-produce tayo ng F1 for egg production. Then i-cross natin yung Parawakan Banaba sa Huluano para makaproduce naman tayo ng meat ng native chicken. Crossbreeding will provide significant increase in egg and meat production of native chicken. So hindi pala natin kailangan i-cross siya sa mga imported strain natin or breeds. Kasi doon pa lang sa mga native chicken natin, nakikita na natin yung improvement ng native chicken natin . Po. Further studies on nutrition to maximize breed potential, continuous genetic improvement and commercialization of pure lines native chicken, Parawakan, Banaba, and Huluano. So, kaya nagtap po tayo ng mga breeder farms. Si breeder farms, nagme-maintain din po sila ng mga purebreds natin. Some photo documentation lang po dun sa project, Sir Edwin po dito sa Chaong, Quezon. Si Sir Tom Abellar sa Candelaria, Quezon, at yung sa Padre Garcia. Meron din po tayo sa Nucleus Farm. So, selection, naglalagay tayo ng ID or identification sa native chicken natin, vaccination, and weighing po para makuha natin yung tamang laki ng mga native chicken natin. Then, doon naman po sa mga multiplier farm. So, nagtimbang din po tayo dyan. Nagkatay din tayo ng mga native chicken natin sa mga multiplier farms natin. Ito po ay sa Cavite. Ito naman po, meron tayong ginawa sa UPLB.
sa Dolores, Quezon at saka sa Candelaria, Quezon. Some weighing po, tapos yung konting tulong natin sa mga multiplier farm po natin na identify. Ito po si Sir Edwin Mendoza. Siya po ngayon ay nagbi-breed ng pure na Parawakan. Ang sabi po niya, ang pag-aalaga ng native animals ay source of pride natin. Dahil native sa atin at sariling atin. Ang native animals ay very resilient, matibay sa sakit at pwedeng alagaan using a simple system at simple feeding. So, ayon po sa kanya yan. At meron din po tayo dito si Sir Tom Abellar, ng native chicken raiser natin, multiplier farm din po natin. Retired police officer raising native chicken to contribute to the community food security. A few years after he started po sa pag-aalaga ng native chicken, meron pong nakakilala sa kanya at nag-order sa kanya ng 700 native chicken dress every week. Pero ang sabi nga po niya, hindi niya kakayaning mag-isa kung ganun karami kung every week yung magiging pagbebenta niya ng native chicken. So yun lang po, maraming salamat. Ang kasama ho namin sa proyektong ito ay si Doc Rene Santiago, na aking pong boss, si Ma'am Karen Villarreal, ako po, Matsan Agustin, Giovanni Sarmiento at Jimmy Cipres po. Kami po ay under ng Bureau of Animal Industry, National Swine and Poultry Research and Development Center dito po sa Chaong, Quezon. At ang katulong ho namin dito para maisakatuparan tong proyektong ito ay ang Bureau of Agricultural Research. Marami pong salamat. Ayan, maraming salamat po, Sir Matt. So, may I invite our viewers and participants, i-hit naman natin yung applause, yung like or yung heart emojis para pasalamatan ng ating magaling na resource speaker, researcher at R4D partner, si Sir Matt. Of course, kasama din po yung buong team nila, Doc Rene, who's actually behind the successful project. Maraming salamat, Sir Matt. Nako, siguro dahil sa very informative and interesting presentation mo, baka mas marami o mas marami pa yung magiging interesado, sir, na mag-alaga nga ng native chicken kasi yun nga, ang daming bentahe, So, ayun, sa atin po mga viewers, we have enough time to entertain or accommodate questions. So, we have lined up several questions, sir. So, kung ready ka na po ay let's answer each question po na sinend ng ating mga viewers. Sige, sir. Okay. Ayan. So, ito yung unang tanong natin is from Sir John Ray Alabata. Sir, paano nga ba malalaman? Most especially siguro sir, yung mga small scale na mga nag-aalaga ng native chicken. Paano nila malalaman yung purity? Kung kailan pure yung at least yung 3 genetic groups ng native chicken po na i-present mo kanina. At ano yung indication na maganda yung pagkaka-crossbreed o maganda yung at least yung manok na meron sila? Ayun, napakagandang tanong, sir. Pagdating po sa kung paano natin malalaman kung pure ba yung native chicken natin, kung siya po ay natural lang doon sa lugar natin, hindi ho natin masasabi talaga kung anong lahi, kung saan siya galing. Kasi kung siya po ay basta nakagala sa lugar natin, maaari po siyang nakocross na ng mga ibang lahi. Lalo na po ng mga panabong natin at madalas sila ay nakatali. Ngayon po, kaya kami nagbuo din ng mga breeder farms para ma-sure natin na yung makukuha ng mga gusto mag-alaga ng native chicken is pure. So, meron tayong mga breeder farm na nag-aalaga ng pure na Manaba, pure Parawakan. Sa ngayon, yung hulo medyo nasa amin pa at may nakumbinsi naman kami mag-alaga din ng pure na Huluano. So, kapag po nasa or nakagala na natural sa atin, medyo mahirap ay identify kung pure na native ba to or hindi na kasi hindi natin alam kung ano ba yung naging breeding kung ano ba yung breeding na ginawa or nagawa. Ano po? Yun po, sir.
Ayan, thank you, sir. So sana ay nasagot natin yung tanong ni Sir John Ray, ano. So ngayon ay magiging very particular na rin yung ating mga native chicken raisers na wag basta-basta i-breed, ano, hindi enough at Yes. hindi maganda na kung ano lang yung available diyan ay hayaan mo lang silang magdumami and then eventually magtataka kung bakit parang hindi maganda yung quality ng meat or ng egg, ano. So with this presentation mo, Sir Matt, and with the R4D project na pinagtuwangan po ng ating mga ahensya ay at least meron na tayong generated knowledge, ano, na hindi pala maganda basta-basta na paghaluin. At kung paghahaluin, yung with your recommendation a while ago, ay ito yung dapat na magandang ipag-crossbreed para mas gumanda yung quality ng both meat and egg. And that leads me, sir, to the next question that we have here. Siyempre, ito pong seminar natin, sir, this is not only attended or participated ng mga farmers. We have a lot of researchers din all over the country. Yung ating pong mga kaibigan all over the country sa mga RFOs. So kanina, sir, you have presented na may specific na genetic group ng Pure Line na maganda for egg, for example. Banaba yata po ito, no, if I remember it right. Tapos Yes. meron din specifically for meat. So kumbaga kung pure yung kung pure siya na banaba, for example, ay ganito na kaganda. Ang tanong, sir, ay kailan ba maganda na i-conserve na lang na pure siya? At kailan maganda and what are the factors, what could be the reasons kung bakit kailangan natin i-consider yung pagko-crossbreed, eventually taking the recommendation po that you have presented a while ago? Thank you, sir. Actually, sir, pagdating sa pagko-conserve or yung purity ng native chicken natin, mas maganda, sir, na nucleus farm yung magko-conserve kasi hindi ho natin maiiwasan. Kahit sabihin natin magbigay tayo sa mga farmers natin o backyard raiser ng mga pure na native chicken, hindi ho maiiwasan na makokross at makokross yan. Ano po? So pagdating sa conservation, so dito naman po sa center, medyo matagal po bago natin siya i-commercialize kasi ang ginawa ho natin, pinure po muna natin pinuro natin ng matagal na panahon. And then tsaka ho tayo nag-decide na baka kailangan nating i-cross. Bakit? Given na bawat isa po ay may kanya-kanya katangian, like the banaba is marami mangitlog, Parawakan, Hulawano is malalaki at magaganda yung meat. Meron din ho silang ilan na kapintasan Kasi yung banaba natin, kaya siya maraming mangitlog, medyo maliit na breed. Pero sabi nila, talagang native chicken natin, masarap. The Parawakan, mabilis lumaki, malaking manok at saka Hulawano. Problema natin, medyo yung dibdib, medyo matitilos. So medyo tawag ito, hindi siya maganda, hindi ganun kaganda yung breast. So nung makross ho natin sa banaba, yung Parawakan, kumbaga nakuha natin yung ganda ng katawan ng banaba, which is mabibilog. Tapos yung bilis na manlaki, nakuha natin doon sa Parawakan. Kaya tayo dumating sa point na kailangan natin silang i-cross para commercially or doon sa mga backyard natin, ito na yung pwede nating ibigay sa kanila. Ito na yung alagaan nila. Wala na silang hahanapin na kailangan ko maraming mangitlog, kailangan ko mabilis lumaki. Ito na po yun. Ganun po yung naging namin. Bago kami mag-propose ng ganitong proyekto, tinry muna namin dito sa center kung ano pa muna yung kalalabasan para maging maganda ho yung magiging project natin. Yan po, sir. Ayan, thank you so much, sir. Ang dami po natin tanong. This only proves na very interested po ang ating mga viewers and participants. Let's have this next question, sir. Kanina kasi, sir, you made mention na yung farmer cooperator nyo po yata sa project ay they came up with a diet or parang specific na patuka or pakain po sa native chicken. So in connection to that, sir, maybe ito rin yung tanong nung marami sa ating mga viewers. Ito po bang native chicken, either yung pure line or yung crossbred na line ay pare-parehas ba silang pwedeng gawing free range
So that's number one maybe. Secondly, pare-pares kaya pwedeng forage yung ipakain sa kanila o yung mga common na halaman na nabanggit po natin kanina na normally kinakain ng ganitong uri ng manok. And may marirecommend po ba daw kayo, sir, na feeding management system na pwedeng i-adopt ng mga gustong mag-try ng ganitong uri ng pagpapalaki ng mga native chicken, sir? Thank you, sir. Pakagandang tanong yan. Kahit kami napapaisip din yan. Kaya nakalagay sa recommendation po namin yan na magkameron ng project about nutrition naman. Kasi ang key to success sa pag-aalaga talaga ng native chicken or native animals, ang lagi namin kinoconsider is 4 na bagay, which is the breeds, nutrition, management, and health. So sa breeds, meron na tayo na pwedeng alagaan. Tinatanong natin, pwede bang i-free range yan? Pwede bang pakainin ng forage? Yes, pwede po. Pwede siya. Dahil yun po yung natural na habitat po nila. Pagdating po sa feeding, bago magbigay ng magandang production yung native chicken natin, kailangan medyo maganda rin yung nutrients na makukuha nila. So forage, anong makukuha natin sa mga forages? Kung meron tayong trichantera, meron tayong protina, di po ba? Kung ibang damo or prutas, meron tayong vitamins. Sa lupa, makakuha tayo ng minerals. Anong kulang? Carbohydrates. So, alam naman natin na yun yung sa source of energy nakakatulong para mas mabilis yung paglaki ng mga native chicken natin. So, ang ibig ko lang sabihin ho dito, para din po tayo, kailangan ng native chicken ng kanin at ulam para lumaki, para gumanda yung pangingitlog po nila. So, yung farmers ho natin na nabanggit ko sa inyo kanina sa cost and return natin, bakit mas mataas yung production ng nucleus kumpara sa multiplier farm. Si nucleus, ang binibigay nating feeds is commercially available, which is complete nutrients. Si multiplier farm, ang binigay niya is locally available. Gumamit siya ng pinlid. Natanong po natin yung farmers natin na to, gumamit siya ng pinlid, gumamit siya ng darak, gumamit siya ng nyog, dahil sabi niya, mura yung nyog ng panahon na yon. So sa halip na ibenta niya, ginawa nila niyang feeds, kinakayod po niya. Trigo, puro raw materials po yung binibili nila at siya na yung nagmi-mix at ibinibigay niya to para sa mga growers nila at saka sa breeders. So kaya yung naging production niya, sa halip na maabot niya yung maximum potential na nasa 200 plus eggs per year, inabot lang niya is 150. So, para maging maganda talaga yung sa pag-aalaga natin native chicken, hindi ho po pwede kasi na meron tayong magandang breed pero hindi naman natin bibigyan ng sapat na nutrisyon. Hindi natin bibigyan ng sapat na health or management. So, yung 4 ho na yon is yung key para maging successful tayo sa pag-aalaga ng native chicken. Isa man maalis doon, magkakameron talaga tayo ng problema. Ano po? Breeds, present, management, sabi nga natin, hindi ganun kahirap alagaan. Pero yung nutrition and health, yun po yung importante ngayon sa mga native chicken natin. Lalo na ho, na ang native chicken natin is sanay, lagi silang naka-range or nasa galaan. Yan po, sir. Ayan, thank you so much, Sir Matt. And with your answer, naku, baka mas marami pang, actually, dinadagsa po tayo ng tanong ngayon, both from the StreamYard at sa FB Live po natin. So, it's very important, with the result of the study, it's actually proven na, yun nga, na maganda na ito yung mga pure lines, yung mga crossbred lines, ganito yung pwedeng gawin para yun nga maganda yung quality ng meat at saka ng egg. But it's really important na take into consideration po ng ating mga farmers and mga chicken raisers na nutrition is another story. And maganda pong platform itong ating seminar kasi yun nga po we're also participated by a lot of researchers. So baka may mga ongoing researchers na or pag-aaral regarding yun nga kung ano yung best na feeding management para yun nga ma-optimize yung quality ng meat at saka ng egg ng native chicken. So
Let's have another question. So sana okay ka pa, Sir Matt. Kaya pa po ba? Ayan, so we have this sharing actually. Baka kailangan niya ng validation from you, sir, being an expert. From Sir Yurick Guerrero. May tanong po ako, sir. Kasi nakagawian ko na yung mga hen ko kapag makita ko na naglilimlim na ay kinukuha at pinapaliguan ko with shampoo. Tapos ina-isolate daw niya ng 10 to 15 days with unlimited patuka. After 2 weeks, masigla na ulit. Tsaka daw po niya binabalik sa rooster at inoobserbahan na kung mangingitlog agad after ilang araw. Tapos nilalagay niya sa incubator and then kino-collect niya yung itlog every 5 days. So siguro sir, Sir Yurick is asking kung okay ba yung ganitong practice. Sir Yurick, tama naman po yung ginagawa natin. Kung hindi natin balak magpalimlim, palimliman yung mga itlog sa native chicken natin. Tama po yun, paliguan natin yung mga inahin. Kumbaga ang ginagawa natin, kinukondisyon ulit yung mga native chicken natin. Doon naman po sa pag-iipon ng itlog, pwede po yan kung ilan yung alaga mong native chicken, pwede kang mag-collect every day. Problema lang dyan kung medyo nakagala yung native chicken mo, malayo, kumbaga, ibig ko sabihin no, malaya siyang nakagala. Kapag kinolekta mo yung itlog araw-araw at di ka nagtitira, humahanap sila ng ibang itlogan. Ano po? Pero yung process po na ginagawa nyo na every 5 days tayo mag-collect, baka medyo meron tayo ng problema ng konti dahil kung every 5 days yung ibang itlog, maaaring madumihan po eh. So, ma-contaminate. So, mas maganda ho sana kung everyday yung collection, kung gusto mo po, magtira ka lang ng isa para may binabalikan sila, para doon lang sila itlog ng itlog. Then, maglagay ka lang, sir, ng label. Tapos, pwede natin siya incubate. Yes po, tama po yun. At kung naglilimlim, pinaliguan, sinampo, mga 1 to 2 weeks, magpapakasta na po sila eh. Kumbaga, nakondisyon mo na uli sila, babalik sila sa pagbibreed at babalik sila sa pangingitlog. Yan po, sir. Thank you. Maraming salamat, Sir Matt. So that answer goes for Sir Yurick. So we have this question, sir. Another question. Ano po ang kakaibang characteristics ng darag native chicken kumpara dun sa 3 genetic groups po na naging focus ng inyong study? Napakagandang tanong yan, sir. Kasi laging kinukumpara yung mga native chicken natin. Lalo na tong si darag native chicken. Dahil actually sa buong Pilipinas, Visayas ang pinakamaraming mag-produce ng native chicken, which is darag. Ano po? Ang nakikita ko po na, kasi ang different na characteristic po nila, unang-una, si darag, compare mo sa Parawakan and Hulaano, mas malalaki yung Parawakan at Hulaano natin. At nakikita rin natin na si darag at si Banaba, parang medyo malapit silang, kumbaga parang related eh. Mas itsura nila yung mga labuyo, which is the red jungle fowl. Pagdating sa production ng egg, hindi ko masabi kung alin ang mas marami, kung Banaba ba yung Banaba pa or yung darag. Kasi sabi ko nga po, ang nakuha lang nating data dito sa center, kung anong merong stocks tayo, which is Banaba. Ano po? Pero sabi ho nila na maraming nagsasabi na pagdating daw ho sa lasa ng native chicken, mas masarap daw yung darag. Ano po? Yun po yung sabi ng ilan. Ano po? Yun lang po yung pagdating ho kasi sa ilang karakteristik, nakikita ko lang talaga po dyan, yung laki at dami ng itlog. Yung itsura, ang darag po halos kamukha ng Banaba, magkaiba lang sila ng kulay. Kasi si Banaba po na babae is kalimitan itim, si darag po ay kalimitan po siya ay brown. Ano po yung umayahin, yung tawag po nila. Yun po, sir. Pero pareha silang single comb ni Banaba. Thank you, Sir Matt. Thank you po. So, mga kaibigan nating researchers, baka pwedeng that's another area maybe to explore.
for exploration ng ating mga kaibigang researchers. Another question that we have here, sir, is ano po ba yung minimum population na kailangan i-consider para ma-maintain yung genetic purity ng mga breeds in a random mating population? Dito ho sa center, i-ano na lang natin, ito na yung gawing basihan natin. Ano po? Ang ginagawa po namin dito sa center, nagme-maintain lang po kami ng 100 na given na yung fund natin. So nagme-maintain lang kami kada breed ng 100 heads na inahin. Tapos ang ratio ho natin is 1:5. At sila po ay naka-by family. Kumbaga po, dito sa isang pen na to, binubuo sila ng 20 na inahin, tapos meron pong 4 hanggang 5 lalaki, naka-5 family po siya. So, kaya na-maintain natin yung purity, hindi ho tayo nagmi-mix ng kahit anong breed or kahit sabihin natin na banaba o banaba rin to, ihahalo ko to sa banaba. So dito sa center ginagawa natin continuous breeding and selection sa mga pure natin. So random mating kasi mahirap po na gawin na 1:5 lang kada pen, medyo maraming pen yung gagamitin natin. So nagwa 1:5 po tayo at sa kada kulungan meron tayo 20 hanggang 30 inahin. Then lalaki. Yan po, sir. Para ma-maintain lang natin na mga pure yung mga native chicken natin. And meron tayong ibang pen para doon sa mga kinocross natin na Parawakan at saka Banaba. Alright, thank you, Sir Matt. We have another question. So maybe parang na-touch na natin, sir, yung kumbaga yung characteristic ng mga pure lines, crossbred lines, and then we are also able to at least talk about yung feeding management and how nutrition plays a very important role para makapag-produce ng magandang quality ng meat and then ng egg. So this question is parang this is touching yung kumbaga yung disease resiliency naman na mention din ng ating participant kanina. So bagamat sabi nga po natin kanina, sir, mas bihira po tamaan ng sakit yung native chicken kumpara doon sa mga commercially available na breeds. Ang tanong, sir, ay may pinagkaiba ba sa disease resiliency or resistance yung pure breed ng native chicken at saka ng crossbreed? Ano po kaya yung sakit na kailangan bantayan or i-take into consideration ng mga gustong mag-alaga ng native chicken? Thank you, sir. Actually, sa native chicken po natin, ang kalimitang binibigay lang po natin is yung vaccine natin na sa ND, sa Newcastle disease o yung sa peste na tinatawag natin. Nagbibigay ho tayo ng B1B1 para dun sa mga sisiw natin and Lasota po dun sa mga breeders natin. Yun lang po yung ibinibigay natin sa native chicken at siyempre biosecurity. Kasi unang-una po, hindi ho natin masabi na tayo ay AI free na. So may avian influenza pa rin po tayo. May bird flu pa rin po tayo na tinatawag. Kaya importante po yung biosecurity. Yung po yung talagang binabantayan natin na sakit. At saka po yung peste nga po natin na handy. Dahil po si Newcastle or yung peste ho natin na tinatawag, taon-taon ho siya dumadaan sa atin bago at pagkatapos magtagulan. So kaya kailangan natin magbakuna. Kung pagbibigay naman po ng mga antibiotics, depende po 'yan. Kung nakita tayo na merong medyo matamlay or parang maisipon yung mga manok natin, nagbibigay tayo ng antibiotics. Kung medyo namamayat yung ating mga manok, nagpupurga po tayo. So if necessary lang po. At kalimitan ang binibigay ng mga farmers natin na gamot para doon sa mga native chicken natin, like antibiotics, vitamins, nagbibigay sila ng mga herbal medicine natin. So na available lang dito sa atin. Kaya napakaganda po ng alagaan si native chicken kasi talagang hindi sila maselan.
Ang nagiging problema number 1 talaga is the Newcastle disease. Kasi once na tinamaan ka ng peste at hindi ka nakapagbakuna, halos ubusin yung native chicken mo po. Yun po, sir. Ayan. So, kumbaga ay kumpara dun sa mga commercially available na mga breeds ay sobrang bihira at sobrang onte ng mga disease talaga na dapat ika-alarma ng mga chicken raisers. Sir, yung vaccine po na mention mo kanina, sir, in case na yung mga nag-aalaga na po ng native chicken, paano kaya nila ma-avail ang ganyang bakuna, sir? Or saan kaya makabili ng mga ganyan, sir? Actually, yan po ay available naman sa mga agri-supply. Kasi yung pong mga, lalo na yung mga panabong natin, kung may mga kapitbahay tayo, mga nag-aalaga ng panabong, sure po ako nagbabakuna yung mga yan. Yun ang problema natin. Kung may alaga tayong native chicken, kapitbahay natin may alaga mga panabong na manok at nagbabakuna, at hindi ka nagbakuna, lalong mas prone po yung mga native chicken mo. Lalo na kung sila po ay mga nakagalang. Ayan po, sir. Ayan, so maganda po na-mention mo yan, sir, kasi baka nga naman very confident yung mga native chicken raisers na okay lang yan, free range naman, hindi tatamaan may ganito pala, at least na dapat nilang bantayan at madali naman palang kontrolin. It's only through vaccine at mabilis namang maka-avail or makabili. Prevention lang po talaga. Ayan, sir. Actually, marami po tayong tanong, sir. This is third to the last question, sir. Okay. Marami tayong tanong dito because they were very, very interested, very convinced na itong at least yung 3 genetic groups po na na-mention natin kanina, yung pure lines ay maganda na yung in terms of meat production and egg production. Tapos kapag kin-crossbreed pa sila following your recommendation ay posibleng mas gumanda pa. Ang tanong po ng marami sa ating mga viewers, sir, ay paano kaya sila, sir, if they would like to start, either siguro yung pure, kaya lang sabi naman po natin kanina nasa nucleus farm lang naman yung sure na pure na mga lines lang So anyway, if they would like to start or to venture into native chicken farming and considering the results of your study, paano kaya sila, sir, makakapag-avail ng mga manok na pwede nilang pag-umpisahan sa ganitong uri ng activity or negosyo, sir? Any recommendation po? Number 1 po may re-recommend namin, siyempre kami, unang-una. Ngayon, kung hindi po namin sila kayang, halimbawa, mabigyan or masupplyan, tinatap po natin yung mga multiplier farm natin o mga farmer cooperator. Actually, yung mga multiplier farm naman po natin is nagbebenta rin sila ng mga pure lines na pwede mong pag-umpisahan. Like yung Parawakan, Banaba, na pwede mo na silang pag-umpisahan. Hindi mo kailangan po mag-umpisa ng sobrang dami. Ito po yung lagi kong inuulit doon sa mga farmers natin na gusto mag-alaga ng native chicken. Kung mag-aalaga ka ng native chicken, huwag mo nang karamihan. Start ka lang siguro mga 25 to 50 heads. At saka mo sila i-breed. Ikaw yung magpaparami ng native chicken mo. At ang sinasabi ko rin po, paalala lang, kung mag-aalaga ka ng native chicken at mag-breed ka ng native chicken, ang number 1 product mo is meat, hindi breeders. Kasi kung ang gagawin mo, mag-breed at mag-aantay ka ng bibili ng breeders mo, matatalo ka. Kasi hindi lahat naman kayang mag-alaga at hindi lahat may panahon mag-alaga ng breeders. So, mas marami ang nangangailangan ng meat ng native chicken. Supply, kung kaya namin dito sa amin, kung hindi po, tuturukan namin sa mga lehitimong nag-aalaga ng mga pure lines na native chicken. Yun po, sir. Ayan, so na-address po natin yung queries ng napakaraming viewers natin kanina. Tatanong agad sila, sir, kung saan daw makakabili. So that means nagkaroon sila, nag-spark up yung idea na mag-start na ganitong klase ng farming. So thank you so much, sir, for addressing yung mga queries po ng ating mga participants, ng ating mga viewers. And for sure, marami po silang nakuhang impormasyon na especially doon sa mga nag-aalaga na ng native chicken ay for sure may improve, sir, yung kanilang practices if they will consider yung recommendation po ng naging R4D project po ng inyong team.
Sir, I only have 2 questions left. I hope you're still up answering these questions. Sir, second to the last question, sir, ay ano po ang inyong message and message, sir, sa mga kapwa po ninyo researchers? Siguro hindi lang sa native chicken, ano, in general na lang yung mga researchers. What would be your message to them, sir? Ito lang po yung masasabi ko sa mga kapwa researchers natin. Pagtulong-tulungan po natin na ma-improve natin yung mga native animals natin. Siguro panahon na po para bigyang pansin natin yung mga native animals natin. Nakikita po kasi for food security. Bakit? Native animals natin adapted na sa local condition natin. So improve lang natin yung performance nila through breeding naman and selection and through nutrition management. Kaya natin silang ma-improve. Hindi lang ho natin, siyempre, given na local native animals natin sa kanila, hindi natin, medyo malayo pa yung hangad natin na mahabol si commercial pagdating sa growth performance. Kasi alam naman natin si commercial is ilang days or ilang months sa ibang animals is pwede nang ibenta. So, yun lang po. Sa mga researcher natin, pagtulong-tulungan po natin yung pagpo-promote, pag-improve, mapaganda yung mga native animals po natin. Lagi po nating sinasabi, tangkilikin sana natin yung sarili natin para hindi ho tayo mapag-iwanan. Maraming salamat, sir. Ayan, napakagandang mensahe naman, sir. Ano, tama nga, paminsan we kept on looking for breeds, species na mas maganda yung trait. Paminsan nakakalimutan natin na may mga native animals, even native plants, native vegetables na in the first place, sila na talaga yung nakapag-adapt sa environment at sa iba pang factors na posibleng maka-apekto sa productivity. So that's really a very good message. Very inspiring, sir, for your co-researchers all around the country. Ngayon, sir, ito naman yung last na tanong, sir. What would be your message, sir, sa mga farmers po natin, even fisher folk? Kasi paminsan, di ba, with all these generated technologies, meron na tayong mga knowledge na na-generate sa mga R4D projects po na ating ginagawa. Hindi rin kasi maiwasan na yung ating mga kaibigang magsasaka at mangingisda, paminsan they are really hesitant to adopt or maybe to have themselves participating doon sa mga activities po sa research in particular. So, how do you encourage our farmers and fisher folk, sir? Para naman po doon sa mga farmers natin, huwag po tayong matakot sumubok sa mga panibagong teknolohiya na alam naman ho nating makakatulong sa ating mga alaga or animals o doon sa ikaulad pa ng ating pamumuhay. Native animals, lagi nating sinasabi kasi, sir, malakas, mabilis paramihin. Kaya nasasanay ang farmers natin sa mga traditional na management natin, which is tinatawag naming bahala na system. Kumbaga po, may alaga ako native chicken, yes. Ilan? 10. Nasaan? Nakagala. Ano po? So ang lang natin, bigyan lang natin ng konting pansin, lagyan natin ng konting management. Hindi naman natin hinihingi na kailangan mas maganda yung bahay ng alaga natin kaysa sa bahay natin. Hindi ho ganon. At saka pangalawa, nakikita ho natin na mas makakatulong to sa mga farmers natin for additional income. Ano po? Kasi hindi kailangan ng farmers natin ng malaking puhunan para makapag-alaga ng native chicken. Ano po? Start small. Mag-alaga ka ng 20, 25, paramihin mo. Then yung mapalaki mo, ibenta mo as meat, dalhin mo sa palengke, sigurado po ako mabebenta yan. So, kung everyday ka nagbebenta ng native chicken sa palengke, everyday may additional income ka. At minimum lang yung kumbaga low inputs lang yung ginagawa mo. So, para na sa mga kasamahan o kaibigan natin mga farmers, patuloy ho nating tangkilikin yung sarili natin. Pagyabungin, alagaan, para ho, ito, number 1 naman talaga, food security din natin. Dumaan ho tayo sa pandemya, ano hong inasahan natin? May pera tayo, wala tayong mabili. Kaya maraming nag-venture sa agriculture. Kasi kung nagtanim pala ako dito sa bakuran ko, may makakain ako. Anong ginagawa ng pera ko? Hindi naman ako makalabas, hindi ako makabili.
Ano po. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan, another very, very good message, very inspiring message, Sir Matt. So for our farmers, for our viewers, participants, take it from Sir Matt. Hindi kailangan malaki agad, hindi kailangan biglaan, hindi kailangan malaki din ang puhunan, and you can consider, raising like a native chicken, para madagdagan po yung ating kita. At ayun nga, ilang beses din minention ni Sir Matt kanina na nasa-secure din natin kapag may mga dumadalaw na mga bisita, or di naman kaya katulad nung nangyari ng pandemya na kapag wala yung mga produkto na gusto nating bilhin, meron tayo, at least we can produce our own food, and that's very important. At yan po yung gustong mangyari ng ating pamahalaan, yung food sufficiency and food resiliency po ng ating bansa. So maraming salamat, Sir Matt. At maraming salamat din po sa lahat ng ating mga participants, mga viewers, both sa StreamYard at sa live stream po ng ating sa aming pong page. Sa mga tanong, and I am quite sure na if we have the luxury of time, baka mas marami pa po yung pwede nating i-accommodate na question. But don't worry sa ating pong mga viewers and participants, kasi ito pong live stream po natin, mapapanood pa po ninyo ito sa aming pong FB page. That's the Bureau of Agricultural Research, even after the seminar itself. So magiging recorded video po siya. So pwede nyo pong ulit-ulitin, pwede nyo pong i-review yung sagot, yung mga sagot ni Sir Matt kanina, yung mga tanong, and even the presentation itself. At yun nga po, katulad ng panawagan ni Sir Matt kanina sa ating mga kaibigang farmers and even fisher folk, wag tayong mag-hesitate na mag-adopt, subukan yung mga technologies. And in connection to that, please follow our page, kasi marami pong mga technologies, marami po tayong mga knowledge na na-generate na po doon sa mga napagtuwangan pong research for development projects sa Department of Agriculture. So iba't ibang commodity yan, iba't ibang technology. So madami po tayong pwedeng kapulutan ng aral at ng impormasyon. So then again, maraming salamat, Sir Matt M. San Agustin. At dahil po dyan, hayaan nyo pong i-award natin virtually ang Certificate of Appreciation. Ayan, so allow me to read the citation po of the certificate. So the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research awards this Certificate of Appreciation to Sir Matt M. San Agustin for sharing his invaluable knowledge during the DA-BAR online seminar titled Development of Breeder Farms of Philippine Native Chicken, Parawakan, Banaba, and Huluano for Meat and Egg Production. Held today, 20th of June 2024 via StreamYard and the DA-BAR's official Facebook page. This is given virtually today, 20th of June 2024 in Diliman, Quezon City. So we will be awarding, or we'll be sending you, sir, the physical copy of this certificate as soon as we can. Maraming sir, salamat. Baka may mga gusto ka pong batiin or pasalamatan or i-acknowledge. Go ahead, sir. Maraming salamat, Sir Angelo. Maraming salamat sa DA-BAR para sa pagpondo sa napakagandang proyekto pong ito. At maraming salamat din po talaga sa inyo na naiparating natin sa mga kasamahan nating researcher, farmers, na itong proyekto natin na merong ibubuga yung mga native animals natin pagdating sa livestock po natin. Maraming salamat, sir. Ayan, at on behalf of DA-BAR din po, pakipaabot ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa buong team po ng BAI. Specifically kila Sir Rene po, kila Doc Rene, and the entire research team po. At nawa, ito pong tagumpay ng proyekto na to ay maging inspiration sa inyo na patuloy po tayong magtuwang-tuwang katulad ng sinabi mo kanina para matulungan natin yung farming and fishing community of the country, at inspiration and motivation din po sa mga kapwa researchers natin, and of course sa ating pong pinakamamahal na mga magsasaka at mga isda. Maraming salamat po, Sir Matt. At para po sa ating mga viewers and participants, please check the comment section. Please fill out the feedback form po para maka-receive po kayo ng certificate.
So yan po ay mananatiling open hanggang 12 po. So if you can check your comment section right now, please do check and fill out the feedback form. At patuloy po ninyong tutukan ang mga susunod pa pong seminar topics po. Kada buwan po ay meron tayong online seminar. So sana po ay lagi namin kayong makita doon. At please follow our official FB page, that's the Bureau of Agricultural Research. We also have our YouTube account, that's DA Bar Official, and we also have our Instagram account, that's Bar Official. You may also check our official website, that's bar.gov.ph. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sir Matt, maraming salamat. Pagbati, kudos at more powers po sa inyo at sa entire DA BAI, yung team po ninyo, sir. Maraming salamat. Sir. Thank you po. Thank you very much. Dito po nagtatapos ang ating seminar para sa buwan ng Hunyo. Patuloy po ninyong subaybayan ang mga susunod pang seminar na inihanda po namin para patuloy po nating maipalaganap ang mga impormasyon at iba't ibang teknolohiya na pare-parehas po natin pwedeng pakinabangan. Muli ako po si Jello. Maraming salamat and have a blessed day ahead. Thank you, Sir Matt. God bless.